binabati ko po kayo, Happy Indigenous Peoples Month. Sana tuloy-tuloy natin ito until such time that we could really make a difference, not only on our lands, but also in the lives of communities. So this gathering marks not only a milestone for the Commission, but also a reaffirmation of our shared mission. Tayong mga IPMR ay katulong nila para mas matulungan, maging maayos pa rin ang ating pamamalakad. The journey towards full IP representation is ongoing, but progress is clear. With strong coordination, capacity building, and compliance mechanism, we can ensure that all IPs, ICCs are meaningfully represented in local decision making. Isang makatutubong araw po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat sa ating lahat sa inyong pagdalo. Ang layunin ng ating pagpupulong sa mga susunod na 3 araw ay para sa pag-aaral at para sa pagpapalakas ng ating pangako na itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubong pamayanan sa ilalim ng IPRA. I think that the greatest way to grow your power is to share it with others. That's leadership. Together, let us continue to promote inclusive, participatory, and culturally respectful governance for all Filipinos. Sa ancestral domain, lalo na kung paano natin proteksyonan yung ating environment, siguro i-maintain natin yun at paano sila i-develop, turuan o i-empower pa. Paano nila proteksyonan, hindi lamang yung rights, kundi pati na yung animal rights or environment rights. The true power, I think, ay yung malasakit sa isa't isa. Yung pagpapakumbaba, yung power of humility, yung pagtatanggal ng tsinelas, yung pagiging matulungin, yung malasakit sa isa't isa, yung pamilya, yung pakikipagkapwa-tao at respeto. Yun yung palagay kong pinaka-powerful na storya o lesson in life na itinuro sa akin ng experience na yun. Your leadership and dedication to your communities and the way you bridge your communities to the local council will bring life to this land congress. Tumayo tayo. Tayuan natin yung laban ng katutubo. Isulong natin, ipanatili natin yung karapatan ng mga katutubo para sa ating mga kabataan, sa ating mga anak at sa susunod pang mga henerasyon. Magkaroon tayo once and for all ng DILG and CIP Joint Memorandum Circular clarifying all these issues pertaining to IPMR. Bigyan nating pansin yung cultural integrity to promote and protect the cultural heritage and rights of indigenous peoples and providing opportunities for cultural exchange for the transfer of cultural knowledge to future generations. Minsan po, nararamdaman kong gusto kong sumuko, pero kailangan na lumaban para sa susunod na henerasyon dahil malaki ang inaasahan ng aming tribo. Ang teknolohiya ay dapat dadagdagan niya yung kaalaman ng tribo, ikalat, at sabihin yung kaalaman pala ng tribo ay tama. Gusto po namin na yung batas natin na RA 8371 gawin ng MIPIN or kumbaga i-implement, gawing strong po yung pag-implement ng batas.
when you sit down as IPMR, you have to understand your role as IPMR. Hindi po kayo pang-walo, pang-siyam sa konseho. Kayo po ay number 1. Let's be grateful. Andito ang Indigenous Peoples' Rights Act. Timely na nag-kick off tayo sa ganito na week na ito because we are celebrating the 28th year of IPRA. Happy 28th anniversary, IPRA! Happy 28th anniversary, IPRA! Ang IPRA na para sa mga indigenous people. Yan ang gusto namin na topiko. Lalong-lalo na, sabi kanina, sa mga guidelines natin na para sa IPMR. Si Senator Loren po ay talaga pong siya yung ating defender and really an advocate for the IP rights sa ating pong mga cultural integrity. And for so long, nagiging ano po natin siya, kasama lalong-lalo na po sa Senado. Ang ating goal ay hindi gawing yung indigenous knowledge at pangalaga ng kalikasan ay masyadong technology-driven. Panatilihin na ang katutubong pamayanan yung guardians of nature. We as IPMRs, so are members of the legislative body of the local government units, I have this message for you. Our environment is our life, and our culture is our soul. Happy 28th year of IPRA!